Magandang araw po, Luzon, Visayas, of course, Mindanao at mga ka-coffee natin na nakikinig po. Nasaan man po kayong panig ng daigdig, malinaw na merong modus. Malinaw na nagkaroon ng scam. Napakalinaw rin na meron pong mastermind sa pagwawaldas ng confidential funds ng Office of the Vice President at the same time ng Department of Education. May scam, may modus, may mastermind. Sino ang mastermind? Walang iba, walang duda, kundi si Sara Zimmerman Duterte. Sa pagdinig dyan sa impeachment trial, iisa po ang itinuturo ng mga testigo. Si Sara Duterte. Hindi mo pwedeng makonsider na mastermind si Gina Acosta. Hindi mo pwedeng makonsider na mastermind si Zullica or si Lemuel Ortonio or si Colonel Lachica. Dahil meron po silang boss na nag-uutos sa kanila, o Gina Acosta, ito gawin mo ha. May pera 125 million, withdrawin mo. Pag na-withdraw mo, ibigay mo kay Colonel Lachica. Si Colonel Lachica magpapasa ng liquidation report. O itong ASIC na to, Assistant Chief of Staff, si Lemuel, magpapasa sa COA na totoong ginastos daw yung confidential funds na yan without verifying yung mga acknowledgement receipts. Bulag lahat sila. Bulag lahat sila dahil yun po ang utos ng boss. Yun po ang sinasabi ng mastermind. Wala na pong iba. Napakalinaw po niyan. Yung iba mga kampo ni Sara Duterte, gusto nilang ilihis yung issue eh. Bawa, Robin Padilla, no? May post na ako dyan kanina. Ang narrative ni Robin Padilla, syempre nililihis nila yung issue eh, no? Hindi naman daw masama yung pagkakaroon ng mga alias. Dahil mismo ang ating mga bayani, meron pong mga alias. Tanga talaga to eh. Sorry for the term, pero yan po talaga yung perfect description. Hindi po pinag-uusapan dito kung tama ba na gumamit o hindi ng alias. Malinaw na ang pinag-uusapan natin dito, yung paggastos sa pera ng taong bayan. Kine-question si Sara Duterte dahil lumalabas na hindi tama yung naging paggastos sa confidential funds. Yun po yung problema. Hindi yung paggamit ng alias. In fact, kapag gagamit ka ng confidential funds, pwede ka nga naman talaga gumamit ng alias para protektahan kung sino man po yung binilhan ninyo ng information. Allowed po yan. Pero kailangan ng supporting documents. Meron pong separate content o folder na nakatago sa vault yung identities ng mga tao na yan na gumagamit ng alias. Not for public consumption. Nasaan yan? Wala. Kasi kalokohan lang ang ginawa. For the sake lang na i-liquidate nila yan, gumawa ng mga peking pangalan, gumawa ng mga acknowledgement receipts. Yun lang po. Pero paulit-ulit natin sasabihin, ito po ay modus. Ginawa na nila sa Davao, ginagawa na po nila sa buong Pilipinas. Paano pa kung naging presidente yan, gagawin nila yung modus na yan. Sino ba yung nag-request ng pera? Aber, sino yung nanghingi ng confidential funds? Si Sara Duterte. Sino pumirma doon sa request na yan? Si Sara Duterte. Dumating yung pera, sino nag-utos? Si Sara Duterte. Kay Gina Acosta, si Sara Duterte. Nagpasa sa COA ng mga dokumento. Sinong nagsicertify na totoo yung mga dokumento na yan? Si Sara Duterte. Lahat si Sara Duterte. Kaya wala siyang kawala dyan. Sa lahat ng mga dokumento, nandiyan ang kanyang fingerprints. Ang mga ebidensya, siya ang itinuturo. Kaya nga nililihis na lang nila yung issue para hindi mapag-usapan. Kasi malinaw na may kasalanan po si Sara Duterte. Lumilihis na lang sila. Hindi na umuubra yung mga technicalities nila eh. O doon sila sa narrative. Doon sila sa ginagawa ni Robin Padilla. Ilihis natin yung issue, pag-usapan natin yung mga bayani. Ayaw nila pag-usapan yung merit ng kaso ni Sara Duterte. Diyan mismo sa hearing kasi bawal outside. Kasi masasubjudice sila. Binayolate na mismo ni Sara Duterte yan. Doon sila sa ibang issue. Kasi malilin lang yung taong bayan eh. Yan na lang ang hangarin nila Robin Padilla, linlangin ang taong bayan na huwag pag-usapan yung impeachment trial. Doon tayo sa mga bayani na gumamit ng alias. Yan na lang ang gusto nila eh. Hindi mo pwedeng isisi lahat yan kay Gina Acosta kasi may mga efforts ngayon, may mga nababasa tayong mga narrative
ang strategy nila, ituro si Gina Acosta o di kaya si Colonel Chica as total, siya naman ang Special Disbursing Officer, as the accountable officer. Iabsuelto nila si Sara Duterte. Si Amy Marcos, yan mismo ang sinusulong eh. Iabsuelto si Sara Duterte. At all cost, wala kaming pakialam sa Gina Acosta. Pero sa tingin ninyo, magagawa yan ng mga subordinates niya nang sila lang, nang hindi nag-utos si Sara Duterte, nang hindi nag-utos ang mastermind. Impossible. Si Sara Duterte ang lahat ng yan. Kumbaga sa kwento, ang main character dito ay si Sara Duterte. Sila Gina Acosta, sila Colonel Chica, mga alagad lang yan. Ginamit lang yan para ma-implement ni Sara Duterte yung kanyang modus na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Props lang ba itong mga tao na ito? Second, lahat yan under her direct supervision eh. Siya lahat yan eh. Paano sasabihin mo, Amy Marcos, walang pananagutan si Sara Duterte dyan? Command responsibility yan under her direct supervision. Yung mga pagre-request ng pera na yan, pag-withdraw na yan, pag-liquidate lahat ng yan, nakapangalan lahat kay Sara Duterte yan. Paikot-ikot man, babalik at babalik at babalik kay Sara Duterte. Siya po ang main character, siya po ang mastermind sa scam na ito, sa modus na ito. Tanggalin man nila yung term na yan sa impeachment trial proceedings, hindi mawawala yan. Sa taong bayan na nagkaroon ng scam, nagkaroon ng modus, at si Sara Duterte ang mastermind. Doon nga lang sa paghingi ng 250 million pesos eh. Kakaupo pa lang niya, hindi pa umiinit yung puwet niya sa upuan eh. Nag-request agad ng 250 million pesos na confidential funds sa DBM. Kasi nakita niya sa budget, walang confidential funds. Nang walang plano ha. Doon pa lang eh, kaduda-duda na. Aanin mo yung pera. At bakit 250 million? Paano ka nag-come up with that amount nang walang plano? And then nabigyan na. 125 million muna una. Installment, pauna muna ha, 125 million. Last quarter ng 2022. Anong ginawa doon sa 125 million pesos? In just 11 days, base doon sa kanilang ipinasang dokumento, simot lahat. Ubus lahat. 125 million pesos. Magkano po yan? That's 11.36 million pesos per day. 11.36 million pesos per day ang ginagastos nila sa confidential funds. 11 days lang. Winaldas agad yung 125 million pesos na yan. Saan nyo dinala yan? Bumili daw po ng gamot, pambayad doon sa mga informants. Sinong tangang tao na magbibigay ng impormasyon, magbibenta ng impormasyon para sa safety daw and security, tapos gugustuhin niya na ibayad sa kanya gamot worth 70,000. Biogesic worth 150,000. O sige, Coamoxiclab. O kahit na ano pang mga gamot yan, worth 150,000. Papayag ka? Kalokohan yun. Magising kayo sa katotohanan na niloko kayo ni Sara Duterte. Tayo lahat, ang taong bayan, niloko ni Sara Duterte. O to, 500 million aabot sa kabuuan ng 500 million pesos. Yun na turned over kay La Chica. Sa kabuuan. Kalahating bilyon po yan. And to take note, si La Chica ay hindi empleyado ng Department of Education at ng Office of the Vice President. Paano mo hahabulin yan? O si Gina Acosta, pinareceive niya raw yung pera. May documentation eh. O na tinanggap niya yung pera. Binawi sa kanya, si Tanga, binigay niya naman. Eh di wala na siya pinanghahawakan ngayon. Di ba? Kalokohan yun. Yun lang ang natatangi mong ebidensya, binigay mo pa doon sa tao. Hindi nyo empleyado yung pinagkatiwala nyo yung kalahating bilyon. Anyway, utos ni Sara Duterte. Wala naman magagawa si Gina Acosta dyan eh. Kasi utos ni ma'am. Utos ni Sara Duterte. At ang sinasabi lagi ni Gina Acosta, alam ni ma'am ang ginagawa niya. Diyos mio, Marimar. Kakofi na kasi siguro ka ba na mali talaga at winaldas yung confidential funds ni Sara? Sus naman. Commission on Audit mismo yung nagsabi na disallowed na po yung mga yan. Hindi po authorized yung naging paggasta nila ng pera at inutusan na nga sila na isaoli yan. Sa tingin niyo magtitrip-trip lang ang Commission on Audit na ipapasaoli itong milyones na ito? Definitely hindi. Pinapasaoli na ng COA oh. Isaoli nyo yan. Eh wala pa naman finality ka, Coffee. Pero yung utos ng COA, isaoli mo na yan. Kung makakakuha kayo ng TRO o Temporary Restraining Order
sa Korte Suprema, i-stop ninyo yung pagsasauli. Pero unless o until hindi kayo nakakapag-secure ng TRO, ang ruling, isaulin nyo yung pera na yan dahil winaldas nyo yung pera na yan nang hindi tama. Huwag nyo nang i-justify. Mali si Sara Duterte dito, ang mastermind sa modus na ito, ang mastermind sa scam na ito. Ikaw, anong komento mo dyan, ka-coffee? Ilagay dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-like and follow, please. Like and follow yung mga nasa YouTube. Subscribe na po kayo. TikTok, subscribe na po kayo. And I'll see you in my next video. Bye-bye.